So, this is the energy of success, good luck, and good fortune. Kaya pag buo talaga yung loob nyo, guys, and nanindigan kayo, talaga makita kayo ng positive result, okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, basta gawin nyo lang yung tatlo palagi, no? Pagdadasal, prayers and affirmations, yung inyong effort, sipag at syaga, and yung positibong mental diet. Mga kapiksi, tiyak na magtatagumpay talaga kayo. Hello guys, hello Taurus. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Happy New Year, happy 2025 sa inyo mga kapixie. Monthly Taroscope tayo for January para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. By the way guys, sa dulo ng video magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayo magtanong ng isang tanong answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. So sa dulo ng video yan guys. Kaya make sure na panoorin nyo yung video hanggang sa dulo. So, unahin natin to. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo guys ngayong January. We have get more information. Communicate clearly. And wait. So, ibig sabihin nito guys, makipag-usap ng maayos, no? Huwag kayong magpadalos-dalos, meron tayong wait message dito. Ibig sabihin nito guys, huwag kayong magpadalos-dalos sa mga pagdedesisyon nyo sa buhay. Kung kailangan nyong alamin yung mga bagay-bagay, mag-research, magsaliksik, mag-due diligence, kumbaga, bago kayo gumawa ng isang desisyon or isang hakbang sa buhay nyo. Kung meron kayong kailangan tanungin nyo. Kung meron kayong kailangan alamin nyo, mga kapiksi. Kung meron kayong dapat sabihin nyo rin para sa pagkakaroon ng maayos na communication. And kapag nasa inyo na lahat ng impormasyon na kailangan nyo, kapag maliwanag na sa inyo ang lahat, tsaka kayo mag-decide or gumawa ng hakbang para sa inyo. Pero wag kayong masyadong maatat, wag masyadong mabilis, no? Patience is a virtue, ika nga, mga kapingsi. So mag-antay lang, kapag nasa tamang panahon na, mararamdaman nyo naman yun guys, kapag feeling nyo okay na, no? Tsaka kayo gumawa ng desisyon na makakabuti para sa inyo. Okay? So, comment down below. Sa kahit anong aspeto ng buhay, applicable yan mga kapiksi. Pwedeng sa love life, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa negosyo. So, comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong January mga kapiksi. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong December, una magbibigay tayo ng 15% discount. Pangalawa, magkakaroon din tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa supplement sa pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life mga kapiksi. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo. 20% discount naman yan until December 31 guys, kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Okay, so this is both negative and positive mga kapiksi. So Taurus guys, kayo ay represent ng Queen of Pents sa ating spread mga kapiksi. Ito guys, parang nararamdaman ko yung more
more aggressive type of energy nyo, mga kapiksi. Ibig sabihin ng aggressive, no, parang mas agresibo na kayo, mas matapang, mas bold, parang mas handa na kayo mag-take ng risks. And ang reason na to is because gusto niyo nang iwanan yung mga past life nyo, yung mga kahirapan nyo sa buhay. This will resonate dun sa mga kapigsi natin na medyo naghihirap, kinakapos ng konti, ganyan. Yung iba sa inyo parang gusto nyo mag-abroad or gusto nyo mag-ibang bansa, gusto nyo makipagsapalaran sa usual na nakasanayan nyo. Although yung iba sa inyo guys, meron naman kayo mga trabaho or meron naman kayo mga pinagkakakitaan dito sa Pilipinas or sa buhay nyo, pero parang feeling nyo hindi na siya sapat, no? Parang feeling nyo maliit na, kahit anong kayod nyo parang kulang pa rin, ganyan. Kaya yung iba parang napapaisip na mag-abroad na lang ako, ganyan, try kong lumipat, ganyan. Pwedeng mag-abroad o kaya lumipat ng ibang company na mas mataas yung bigayan, pero nandun talaga yung mas gusto nyong makipagsapalaran para sa inyong kabuhayan. And okay lang yan guys, as long as, sabi ko nga sa inyo, di ba, get more information. Wag kayong magpadalos-dalos. Kasi let's say for example, yung pag-abroad, 'di ba? Hindi naman ganoon kadali na mag-abroad, lalo na kung may mga bata na may iwan kayo sa Pilipinas. Alam niyo 'yon, may pamilya, 'di ba? Kasi malalayo kayo sa pamilya niyo. So hindi siya ganoon kadali. Or kahit na sabihin natin na ginagawa niyo 'yun para sa kanila, para mabigyan sila ng magandang buhay. There are pros and syempre may mga consequences din. Kaya huwag kayong magpadalos-dalos and timbangin nyo munang mabuti. Ngayon, kung gusto nyo na talaga, edi go, di ba? Wala namang pipigil sa inyo mga kapiksi. And ang nakikita natin dito is you are chasing after your dreams, no? Talagang gusto mong ma-achieve yung mga pangarap mo sa buhay. And dito guys, parang nararamdaman ko na gagawin nyo ang lahat. Lalo na kung na-stuck kayo sa buhay nyo ngayon, 2024, wala kayong nakitang positive result. This time, parang you won't take no for an answer. Hindi kayo papayag na wala kayong makitang resulta. Kaya nga sabi ko sa inyo, parang more aggressive type kayo ngayong January. And that's fine. As long as, una, sinasabay nyo ng dasal. Pangalawa, sinasabay nyo ng effort, no? Pangatlo, sinasabay nyo ng positibong mental diet. Kasi hindi pwedeng kilos lang kayo ng kilos at dasal kayo ng dasal. Napaka-agresibo nyo nga, pero yung mindset nyo naman napaka-nega. Kasi may mga doubts and fears din kayo na kailangan nyong i-overcome. So ito ma-overcome nyo kung palaging positibo yung mental diet nyo mga kapiksi. Okay? So, okay lang yan guys, tuloy nyo lang as long as positibo yung inyong mental diet. Yung iba sa inyo, merong mag-aalok ng negosyo pero parang hindi kayo masyadong pabor sa business kasi meron din kayong parang past failure or recent failure sa pagnenegosyo. Baka yung iba sa inyo nagsubok na kayo magnegosyo before pero parang hindi nag-click, hindi bumenta, matumal, kaya parang nadala na rin kayo sa mga ganong klase ng pagkakakitaan. So, comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo. Pero this time guys, nakikita natin na very progressive talaga yung energy nyo. As in pasulong, kasi nga sa inyo na nanggagaling mismo yung motivation na parang ayoko na ng ganitong buhay, sawa na ako, gusto ko na magsikap and gusto ko nang maging maayos yung buhay ko. So this is the energy of success, good luck, and good fortune. Kaya pag buo talaga yung loob nyo guys and nanindigan kayo, talaga makita kayo ng positive result. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, basta gawin nyo lang yung tatlo palagi, no? Pagdadasal, prayers and affirmations, yung inyong effort, sipag at syaga, and yung positibong mental diet, mga kapiksi. Tiyak na magtatagumpay talaga kayo.
Sa relationship naman guys, dito nakikita natin na may betrayal issue no sa relasyon. So pag sinabing betrayal issue, deception, someone is wearing a false mask, no? Pwedeng unloyal, tama ba? Disloyal, hindi ko alam kung ano yung tamang salita. Unfaithful, yan. Unfaithful, disloyal, yan. Sinungaling, cheater, manloloko, ganyan. So, it's either ikaw or yung person mo. Pero, ang nararamdaman ko dito is parang kaya nyong kalimutan yung mga deception na yun because meron pa rin pagtatangi sa isa't isa. So, hindi naman porket nagloko yung person is hiwalay agad or break agad, diba? There are some cases na talagang nagbibigay ng another chance because mahal pa rin. And sometimes, doon din, no, nare-realize nung nagloko, let's say for example, nagloko sila, sometimes nare-realize din nila na mali sila and worth it pa rin yung relationship nyo. So, for some of you, parang ganun, no? May deception na maaaring maganap sa relationship, pero hindi siya mauwi sa hiwalayan kasi mas mananaig pa rin yung pagmamahal nyo sa isa't isa, guys. Okay? So, imain-main nyo na yan sa comment section. Wag yung deception na. Yung relationship, no? I-main nyo to. Mahal namin ng isa't isa, may harmonious relationship, at saka itong success, tagumpay, and progress na nakikita natin para sa inyo. Yan, i-main nyo na yan sa comment section. And comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Okay? So, tingnan natin yung ganap sa inyo. Ay, sorry. Ito pala yung yes or no pick a card rating natin. So, may nangangaroling. So, itanong nyo sa isip nyo yung tanong nyo for January and pili kayo ng isang card. And habang sinashuffle ko to guys, meron tayong exclusive membership program dito sa ating channel. Sa lahat ng gusto mag-join, i-click nyo lang yung join button dito sa baba o kaya yung link dito sa taas lagay natin. Kapag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. So, ito na guys, ang ating yes or no pick a card reading. Huminga ng malalim guys. Tapos itanong nyo sa isip nyo yung tanong nyo. And then, pili kayo ng isang card. Card 1, card 2, card 3. So, for card 1 guys, ito ay yes. For card 2 naman, ito ay yes. And sa card 3, ito ay no, mga kapiksi. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo, mga kapiksi. Ito yung ating 2025 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. I love you all, mga kapiksi. Happy New Year. Bye-bye.